The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, Lord. Jesus said to his disciples, "When the Advocate comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth, who issues from the Father, he will be my witness. And you too will be witnesses, because you have been with me from the outset. I have told you all this, so that your faith may not be shaken. They will expel you from the synagogues, and indeed the hour is coming, when anyone who kills you will think he is doing a holy duty for God. They will do these things because they have never known either the Father or myself. But I have told you all this, so that when the time for it comes, you may remember that I told you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. It's good to remind ourselves that God is always ahead of us. God is always ahead of us. The first reading reminds us of that. Before they were able to talk to Lydia, God was ahead of them. God has already opened the hearts of Lydia. My dear friends, my brothers and sisters, perhaps you have heard the words, "I tried my best, but my best is not good enough." Panahon niya ng matatanda, no? Kanta yan eh. I tried. Hindi na alam ng mga bata yan. Ano po? I tried my best, but my best was not good. Ano po ang invitation? The invitation is in the gospel. Learn to invoke the Holy Spirit. Learn to invoke. If you have tried your best and something seems not right, you fail to achieve your goal, parang lahat mali in spite of your desire to do what is best. The invitation of today is invoke the Holy Spirit. Very few of us ask the wisdom of the Holy Spirit. Very few. Alam lang natin magdasal sa Ama, alam lang natin magdasal sa Anak, pero kokonti lang ang nagdadasal sa Espiritu Santo. Hindi tayo nagkakaroon ng debosyon sa Espiritu Santo. But it is through the Spirit that we gain wisdom. We gain wisdom. There are times we have to struggle. Saint Therese of Lisieux gave an image of a loving father looking at a little child trying to climb the stairs. Imagine that. A father looking at a little child trying to climb the stairs. The child struggles as he tries to climb the stairs. Hindi naman madaling umakyat sa hagdanan, di po ba, no? Hindi madali. Yun ang batang naglalakad sa gitna, hindi madali, di po ba, no? Kakampag-kampag yan, ha? Pag binitawan ng magulang ang kamay ng bata, hindi dahil hindi mahal ng ina ang kanyang anak. Kasi pag binitawan niya, pwedeng madapa. Pero pag hinayaan mong madapa ang iyong anak, hindi naman ibig sabihin hindi ka mahal ng iyong ama o ng iyong ina. Bahagi ng pagkakadapa ang tayo ay matutong tumayo sa sarili natin mga paa. Gusto ba ng magulang na mangudngod ang kanyang mga anak? Hindi. Pagkamisan,
kailangan mong madapa. Kailangan mong tumayo sa sarili mong mga paa. Yung aming unang pamangkin, siyempre, yung unang pamangkin, yan talagang pinakalam ng lolo at lola. Ano po? Talagang lahat ng atensyon nandyan. Ano po? Parang nakalimutan niya lahat ng kasalanan ng kanyang anak. Ano? Kasi may nandun yung apo eh. Hindi po ba? Ano? Talagang lahat. Ha? At itong apong ito, napansin niya, nakukuha niya ang atensyon ng lahat ng tao sa bahay. Nagkukwentuhan ganyan, tapos para gagawa yan ng kung ano-anong kalokohan. Ano po? So, napansin ko na nandun ako, umuwi ako sa Lucena, itong apong ito, lumalapit sa outlet. Ano? Umaapit sa, ang ganda ng kwentuhan, lumalapit sa outlet. At isusundutin ko no yung outlet na ganyan. Dahan-dahan para kita ng kanyang lolo at lola. No? Tapos, sigawan na! Tuwan-tuwa siya kasi nakuha niyang attention. Ako naman, inis na inis. Sabi ko, ano ba naman yan? Ano? Ha? Tapos, kwentuhan na rin. Tapos, lalayo. Babalik na naman siya, susundutin naman. Ay, tuwan-tuwa talaga. Ano pa? Sabi ko, hayaan nyo nga yan, hindi naman papasok ang daliri niya, hindi naman yan makukuryente. Ano pa? Eh, kasi kulang sa pansin eh, hindi po ba? Hindi ko naman inaasahan, may nadampot palang paperclip. Ano po? Hindi ko inaasahan. Ano po? Ay di ganyan, sinundot. Ano po? Tapos, nung pinupuna, sabi ko, shh, huwag niyong punahin. Oh, walang pumupuna. Di ba? Ay, naku, pumasok ang paperclip. Sumigaw kasi nakuryente. Ano po? Nakuryente. Namutla yung bata. Ano po? Ay di, ako ngayon ang kalaban ng bayan. Sabi nung nanay, kasi hindi mo anak yan. Sabi nung, lahat, ano? Parang ikaw lahat. Gusto kong sapokin yung mga sabi ko, saan mo ba nakuha yung, di ba? Pero, nung nakuryente siya, tinuturo niya yung outlet. Sabi niya, bad. Di ba? Minsan, kailangan yung ano eh. Minsan, kailangan yung madapa eh. Hindi po ba, ano? Galit ba ang Diyos? Hindi. Hindi ka ba mahal ng Diyos? Hindi. Ano pa? Minsan, kailangan mong magkasakit. Tinatanong ng mga apostol si Jesus, sino ba may kasalanan? Kasalanan ba ng kanyang mga magulang? Kaya siya ay nagkaganyan. Ano sagot ng Diyos? Hindi. Upang ang kaluwalhatian ng Diyos ay mahayag. For the glory of God to be revealed. My dear friends, we always want a happy, convenient, prosperous, name it. We want all these things. We want an easy life. But if we struggle in terms of sickness, of poverty, of problem, invoke the Holy Spirit. Because before you experience it, God is already ahead of you. Before you experience it. Pero huwag kayong maliligaw ha. Huwag kayong maliligaw. Kasi ang hirap na may mga pilgrims na pakalat-kalat tapos naligaw, di ba? Ang hirap nung ganun. Ano po? Sunod-sunod naman tayo, nakabuntot naman tayo. Alam mo namang nandun. Tapos pagdating ng bilangan, kulang. Wala sila, di ba? No? Ha? Kasalanan ba namin yun? Hindi, ikaw, nawala ka. Di ba ba? Nawala ka, di ba? Ay, ano yun, Father? Ginusto ba ni Lord? Hindi. Oh. Minsan, hinahayaan ni Lord. Di ba? Hinahayaan. Pinabayaan ka ba ng Diyos? Hindi. Bakit? Kasi nagkita ulit tayo, hindi po ba? No? Ha? Ang hirap nung naglalakad na ganyan. Alam mo naman nakaganyan. Tapos, pagtingin mo, wala na kami lahat. Siyempre,
Pumasa kami kung saan. Di ba, no? Bakit kami naligaw? Bakit kami nawala sa iyong paningin? Kasi tiningnan mo yung mga mabibili mo sa daan, di ba? Di ba? You get distracted. You get distracted. My dear friends, my brothers and sisters, do not be afraid. Sometimes, merong pong picture ng kalabaw, ng baka na nakapasok, pumasok yung monoblock sa ulong ganyan, di ba? Ang nakalagay na quote, sabi, it was a product of his own decision. Di ba? A product of his own decision. Hindi inaalis ng Diyos ang ating kalayaan. Hopefully, in this pilgrimage, you will made to realize that before things happen, God is always ahead of you, regardless. Regardless. The bigger question is, what have you learned? That is important. What have you learned? What is God trying to teach you? Going back to the image of Saint Teresa of Lisieux, as you strive to go up, perhaps the Father was simply looking up to what level you can go. Kasi sabi ni Saint Teresa, when the Father realizes that you can no longer climb the stairs, the Father will always go down and pick you up. He will always pick you up. Pero kung nagkukunwari kang, hindi ko na kaya, hindi ka pa rin dadamputin. Ano po? Sasabihin lang ng Diyos, kaya mo yan, kaya mo yan. Di ba? Nag-executive check-up kasi ako eh. Ano po? Tapos nag-treadmill. Ayaw ko nagte-treadmill. Ano po? Ayaw. Kaya hindi ako nagdadala ng sapatos. Parang, Father, you have treadmill. I don't have shoes. Diba? Siyempre. Noong una, nakadalawa akong ganyan. Hindi ako pinag-treadmill, walang shoes. Pangatlo, you can run by your feet, Father. Ay, ang sakit. Ang sakit pa yapang. Kaya ngayon, yung huli, nagdala ko ng sapatos. Nagdala ko ng sapatos. Tapos, may target pala, may target, di po ba na? Kahit tapos ka na, kung kaya mo pa, hinahayaan ka nila tumakbo. Hindi ako ganun. Ano po? Tinatanong ko, hanggang saan po ba? Hanggang saan? Ano? Sabi, yung doktor, mabait. Sabi niya, maka 70 ka lang, Father, pwede na. Ano? Yung pala target, 90. Ano po? 70. 75 na ako. Natitempt ko talaga. Sabi ko, tama na ito. Di ba? Hindi naman pataasan ng grade ito. Di ba? Sabi ko, hanggang 80. Nilampasan ko naman yung 80. Ano po? Nilampasan ko na. Sabi nung, si Father, hindi naka 90. Bakit? Hindi naman sinabi ng doktor, naka 90 ako. Di ba? Ano ibig ko sabihin? Ano ibig ko sabihin? We always fail to try our best. We always fail to try our best. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kung kayo po ay mayroong pagdadaan ng problema, o mayroong kayong pinagdadaan ng problema, God was ahead of you. God will allow you to reach your limit. And God will always pick you up. And third, remember this. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ano po? Kung ano man ang problema, I hope you're able to remember this. Kaya ko ito. Ano po? Kaya ko ito. Kung ano man ang pinagdadaanan, ano po? Kahit kalokohan mo, kagagawan mo ng iyong kalokohan yan, ano po? Sasabihin ng Diyos, kaya mo yan. Kaya mo yan.
Sabi nga na Santo Papa, si Pope Francis, stupidity is a gift. Remember that. Ano po? Ang mga Jesuita, mahilig sa ganun eh. Naintindihan ko na yung aking dating spiritual director, si Father Ben. Wala yung sinabi kundi tanga. Tanga. Umaga pa lang, tanga ka na, tanga. Ano po? Kung pwede mo lang nakailan tanga ako ngayon. Tanga. Tanga. Oh, tanga. Oh. Lumaki ako sa paring yan eh. Tanga. Pag medyo, sorry for the words ha. Sorry for the words. Pag medyo malaki yung mali ko, yung pag konting mali lang, tanga. Tanga. Tanga mo. Tanga mo. Ha? Ang hirap na nagpapare ka, tanga. Tanga. Pero pag medyo malaki-laki yung kasalanan ko, sasabihin ng gago. Ay, naging pari naman ako. No? Bakit? Sabi ng, ang katangahan ay biyaya. Oo, totoo yun. Late ko nang naintindihan. Ano po? Kay Pope Francis ko na lang naintindihan. Sabi niya, ang katangahan ay biyaya. Huwag mo lang aaraw-arawin. Oo. Late I have learned those things. Because God simply allow us to experience the consequences of our choices. But it doesn't mean we are not loved. That is the beauty of God's love. That's the beauty of God's love. When you are allowed to commit mistakes, even sin, still you are loved. Still you are loved. Hindi ka hahayaan ng Diyos na magkamali na darating ang araw na hindi mo kayang bumangon sa iyong pagkakamali. Why? Because God is always ahead of you. God will always pick you up. And do not forget, kaya mo yan. Kaya mo yan. Ha? Kaya mo yan. Kahit tumutulo ang ilong mo, kasabay ng iyong pagluha, di ba? Sa iyong problema. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Bakit? Dahil mahal ka ng Diyos. You are loved. Ano pa? Going back to what I've said, always remember this. God is always ahead of you. Even in your sins, God is always ahead of you. Like a father looking at a child trying to go up to the stairs. When you reach your peak, God will always pick you up. Third, in spite of, do not forget that you are always loved. I think that is the greatest grace to understand. When Christ died for us, it was not in our best that He died. It is in our worst. So, if things are not happening well, do not forget, mahal ka pa rin ng Diyos. Ano po? Mahal ka pa rin ng Diyos. Pagka minsan, ganun lang talaga. Pag nag-homily ka, ikaw yung example. No? Sabi nga ni Father Ben, pag nakagawa ka na ng katangahan, huwag mo na sabihin, ang tanga-tanga po. Alam ng Diyos yun. Oh, tanga. It's a gift. Huwag nyo lang araw-arawin. Di ba ba? The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.